Huwag kang hihingi ng pasensya, Rosenda. Ang dumi-dumi ng kamay mo, huwag mong hawakan ang kapatid mo. Nandito na si Lourdes. Siya ang magdadala ng dangal sa pamilyang ito. Hindi ang isang tulad mong amoy lupa. Tumigil ang mundo ni Rosenda sa gitna ng mataaong bakuran. Ang baso ng juice na iaabot, sana niya sa kanyang amang si Don Esteban ay nayanig sa kanyang kamay. Sa harap ng halos buong barangay sa Guimaras, sa gitna ng selebrasyon ng Mangat Festival, na siya mismo ang nagpagod na ihanda, ang mga salitang iyon ay parang sampal na nagpula sa kanyang pisingi. Tumingin si Rosenda sa kanyang mga kamay. Maitim ang mga kuko, may mga peklat mula sa sanga ng puno ng mangga at magaspang, dahil sa 20 taon ng pagbubungkal ng lupa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lourdes. Ang kanyang ate na nawala ng 2 dekada ay nakaupo sa tabi ng kanilang ama, suot ang isang mamahaling seda na kulay asul, ang balat ay kasing kinis ng porselana. At ang mga kamay ay walang bahid ng kahit anong hirap. Hay, gusto ko lang naman pong tulungan kayong uminom ng gamot mahina at nanginginig na sagot ni Rosenda. Mayaya na ako, Rosenda. Binayaran ni Victor ang pinakamagaling na nurse para asikasuhin ako. Bulyaw ni Don Esteban, ang boses ay malakas pa rin, kahit kamakailan lang ay na-stroke ito. Masyado kang madungis para lumapit sa lamesang ito. Bumalik ka na lang doon sa kusina at asikasuhin ang mga bisita. Yan naman ang alam mong gawin, di ba? Ang magsilbi. Nagkaroon ng buluman sa paligid. Ang mga kapitbahay na dati ay rumerespeto kay Rosenda bilang tagapamahala ng Hacienda Almazan, ay mayu'y nakatingin sa kanya ng may halong awa at pangungutya. Naroon din si Victor, ang asawa ni Lourdes, na nakasuot ng barong at nakangiti ng matamis. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang ahas na tinitimbang ang bawat kilos ni Rosenda. Hayaan mo na. Malambing na singit ni Lourdes sabay haplos sa balikat ng matanda. Ganyan lang talaga si Rosenda na sanay na sa bukid. Pasensya ka na, Rosie. Alam mo namang maselan si tatay ngayon. Rosie, ang palayaw na ginagamit ni Lourdes nung bata pa sila, nung magkasama pa silang umaakyat sa puno ng mangga. Nayon, ang pangalang iyon ay parang insultong ibinabato sa kanya sa harap ng lahat. Tumalikod si Rosenda, ang kanyang puso ay parang dinudurog ng mabigat na bato. 20 taon. 20 taon siyang hindi umalis sa tabi ng kanyang ama. Noong nalulugi ang trangtrayisya, ang nagbenta ng sariling alahas para pambayad sa mga manggagawa. Noong inatake sa puso si Don Esteban, siya ang puyat na nagbabantay sa ospital, habang si Lourdes ay hindi man lang sumasagot sa mga tawag mula sa Manila. Pero ngayon, isang uwi lang ni Lourdes na may dalang mga regalo at mamahaling gamot. Biglang naging amoy lupa na siya. Habang naglalakad siya patungo sa likod ng bahay, naramdaman niya ang tanginginig ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Isang unregistered number. Hello? Sagot ni Rosenda, sinusubukang itago ang gulo sa kanyang boses. Si Rosenda Almazan ba ito? Si Mang Tonyo! Ito, mula sa Rural Bank. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng kaba. O, Mang Tonyo, bakit po kayo napatawag gabi na? Di ba bukas pa ang bayad sa interes ng seasonal loan? Rosenda, kailangan mong pumunta dito sa bangko bukas ng umaga. May dumating na notice of foreclosure para sa Hacienda Almazan. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Rosenda. Ano? Anong foreclosure? Updated ang lahat ng bayad ko. Hindi tungkol sa seasonal loan mo ang pinag-uusapan natin, Rosenda. May isang malaking loan na kinuha gamit ang titulo ng buong lupa bilang collateral. 10 milyong piso. At ang nakapirma bilang guarantor ay ikaw, Rosenda. At ang mismong humiram ang kumpanya ng bayaw mo, si Victor de la Vega. Muntik nang mabitawan ni Rosenda ang tilponyo. Hindi ako pumirma ng kahit ano, Mang Tonyo ni.
Hindi ko alam na may utang na ganyan. Pero legal ang mga dokumento, Rosenda. May pirma ni Don Esteban bilang may-ari at may pirma mo rin. Bukod doon, may pirma dong special power of attorney na nagbibigay kay Victor ng karapatang gamitin ang ari-arian nyo sa kahit anong transaksyon. 7 araw na lang, Rosenda? 7 araw bago ilitaw ng bangko ang notice sa publiko. Nanigas si Rosenda sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya sa malayo doon sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw ng party kung saan masayan man tatawanan sina Don Esteban Lourdes at Victor. Nakita niya ang pantaas ng baso ni Victor tila nag-aalay ng toast sa tagumpay habang ang kanyang ama ay tumatawa ng malakas, isang tawang hindi niya narinig sa loob ng maraming taon. Naintindihan na niya ang lahat. Ang biglaang pagbabalik ni Lourdes, ang mga mamahaling regalo, ang pag-upa ng nurse. Hindi ito pagbabalik ng isang nawawalang anak. Ito ay isang pananakop. Ginamit nila ang sakit ng kanyang ama para makuha ang tiwala nito. At ang mas masakit, ginamit nila ang kanyang sariling pangalan para ibaon siya sa utang nasisira sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Lumapit sa kanya ang isa sa mga matatandang magsasaka, si Mang Canor. O Rosenda, bakit parang nakakita ka ng multo? Halika na, kain na muna tayo. Ang sarap na niluto mong handa para sa ate mo. Tumingin si Rosenda kay Mang Canor, pagkatapos ay sa lawak ng mga puno ng mangga na natatamaan ng liwanag ng buwan. Ang lupang ito ang kanyang buhay. Ang bawat puno rito ay may kwento ng kanyang pagod. Mang Canor, tawag niya ang boses ay wala na ang pang-inginig pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Bakit? Hidya siguraduhin ninyong busog ang lahat ng bisita ngayong gabi? Dahil bukas, matatapos na ang fiesta sa bahay na ito. Bumalik ang tingin ni Rosenda sa kanyang ama. Nakita niyang iniabot ni Victor ang isang folder kay Don Esteban at mabilis itong nilagdaan ng matanda sa ilalim ng lamesa bago sila muling uminom ng wine. Hindi lang pala siya itinuturing na katulong sa pamilyang ito. Itinuturing siyang isang kasangkapan na pwedeng itapon kapag wala ng pakinabang. Pero kung akala ni na Lourdes at Victor na mananatili siyang anak na laging nandyan, para lang syaktan nagkakamali sila. Sa loob ng 7 araw, kailangang malaman ni Rosenda kung paano nakuha ni Victor ang kanyang pirma. At higit sa lahat, kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang alam ng kanyang ama sa pagtatraidor na ito. Habang ang musika ng fiesta ay patuloy na umaalingaw-ngaw, si Rosenda Almazan ay dahan-dahang naghubad ng kanyang madungis na apron. Tiniklop niya ito ng maayos inilapag sa ibabaw ng maruming lamesa sa kusina at humakbang palabas ng hasyenda, hindi bilang biktima, kundi bilang isang babaeng handang makipagdigma para sa kanyang danggal. Hindi makatulog si Rosenda. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang kampanang nagbabala ng panganib. Ang mga salita ni Mang Tonyo mula sa bangko ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. 10 milyong piso collateral at ang kanyang pirma na kailanman ay hindi niya ibinigay. Madilim na ang buong Hacienda Almazan. Ang ingay ng fiesta ay napalitan ng nakakabining katahimikan maliban sa huni ng mga kuliklig at ang kaluskos ng mga dahon ng mangga sa labas. Nakatayo si Rosenda sa bintana ng kanyang maliit na silid sa lansat, ang tirahan ng mga tauhan na malayo sa main house. Dati, dito siya natutulog kapag abala sa anihan. Pero ngayon, tila dito na siya itinapon ng sariling ama. Tumingin siya sa malaking bahay na bato. Doon sa kwarto na dati, ay sa kanya natutulog na marahil sina Lourdes at Victor sa malambot na kama. Ang mga donya at don ng Manila na dumating na may dalang mga pasalubong na imported na tsokolate at mamahaling pabanggo. Ngunit alam ni Rosenda sa likod ng bawat banggo ay may amoy ng pagkabulok.
Kailangan kong malaman ang totoo bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumabas ng Landsat at naglakad patungo sa main house. Gamit ang kanyang sariling susi na hindi pa naman kinukuha sa kanya, pumasok siya sa pinto ng kusina. Ang bawat pag-irit ng lumang sahig na kahoy ay nagpapakaba sa kanya. Hindi siya magnanakaw, ngunit sa loob ng sarili niyang tahanan, pakiramdam niya ay isa siyang estrangero. Habang papaakyat sa hagdan, nakarinig siya ng mahinang boses mula sa silid-aklatan ni Don Esteban. Bahagyang makabukas ang pinto. Sumilip si Rosenda at pigil-hininang nakinig. Victor, natatakot ako, boses, iyon ni Lourdes. Wala na ang malambing at aristokratikong tono nito. Ang boses niya ngayon ay puno ng panginginig at desperasyon. Paano kung malaman ni tatay? Paano kung tumawag ang mga Bombay mula sa Manila dito sa Guimaras? Nilalapitan na nila ako sa kondo, Victor. Hiyang-hiya na ako sa mga kapitbahay natin. Tumahimik ka nga, Lourdes, saway ni Victor. Malamig at matalim ang boses nito, malayo sa masiyahing bayaw na nakita kanina sa party. Kaya nga tayo narito, di ba? Para tapusin ang problemang sinimulan mo sa kakasugal mo at sa paglulustay ng pera sa mga walang kwentang bag mo. Ako lang ba? Ikaw ang nagpilit na kumuha ng malaking loan para sa kumpanya mong palubog na Victor? Akala ko ba sapat na ang pirma ni tatay? Bakit kailangan pang madamay si Rosenda? Narinig ni Rosenda ang tunog ng baso na inilapag ng malakas sa lamesa. Dahil si Rosenda ang kinikilala ng bangko na nagpapatakbo ng lupang ito, kung walang pirma niya, hindi bibitaw ng ganyang kalaking halaga ang Rural Bank. Huwag kang mag-alala. Nakuha ko na ang kailangan ko. 1 linggo na lang maililipat na ang pondo sa account ko at pwede na tayong bumalik sa Manila. Hahayaan nating mabulok ang matanda at ang kapatid mo rito sa utang na hindi nila mababayaran. Napahawak si Rosenda sa pader para hindi matumba. Ang kanyang kapatid, ang kanyang sariling dugo ay narito, hindi para bumawi sa 20 taong pagkukulang, kundi para nakawan sila ng huling ari-arian na mayroon sila. At ang kanyang ama, si Don Esteban, ay bulag na nagpapagagit sa kanila. Pero si Rosenda, paano kung lumaban siya, tanong ni Lourdes? Si Rosenda, ang babaeng yan, ay martir. Gagawin niyan ang lahat para kay Don Esteban. At sa tingin mo ba ay maniniwala ang matanda sa kanya? Pagkatapos nating sabihin na si Rosenda ang nagnanakaw ng pondo kaya nalulugi ang bukid, ang kailangan lang natin ay ang orihinal na titulo na nasa vault ni tatay. Kapag nakuha ko na yon, bukas tapos na ang laban. Narinig ni Rosenda ang mga yabag ni Victor na papalapit sa pinto. Mabilis siyang nagtago sa dilim ng pasilyo sa likod ng isang malaking florera. Nakita niyang lumabas si Victor, may dalang leather na briefcase at pumasok sa kwarto nila ni Lourdes. Nanatiling tahimik si Rosenda hanggang sa mawala ang liwanag sa ilalim ng pinto ng kanilang silid. Ang galit na kanina ay apoy ay naging yelo na ngayon. Isang malamig na desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi siya pwedeng maghintay hanggang bukas. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid-aklatan. Alam niya kung nasaan ang vault ni Don Esteban, pero alam niyang hindi niya alam ang kombinasyon nito. Ngunit nakita niya ang briefcase ni Victor na iniwan sa ibabaw ng lamesa marahil dahil sa sobrang kumpiyansa nito na walang mga ngahas na pumasok doon. Nanginginig ang mga kamay ni Rosenda habang binubuksan ang lock ng briefcase. Hindi ito nakalock ng maayos. Sa loob, tumambad sa kanya ang mga dokumento na may logo ng bangko. Doon sa pinakahuling pahina ng loan agreement, nakita niya ang kanyang pangalan, Rosenda Almazan. At sa tabi nito ang isang pirma na kamuhang-kamuha ng sa kanya. Isang peking pirma, ngunit napakalinis ng pagkakagawa. May kalakip din itong special power of attorney na may pirma ni Don Esteban na tila nagbibigay kay Victor ng kapangyarihang ibenta o isanla ang hasyenda. Mga hayop.
Bulong ni Rosenda ang mga luha ng galit ay nagsimulang pumatak sa papel. Sa ilalim ng mga dokumentong yon, may isang asul na folder. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Iyon ang Transfer Certificate of Title, TCT, ng Hacienda Almazan. Ang orihinal na titulo. Nakuha na ito ni Victor. Anong ginagawa mo rito? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Halos tumalon ang puso ni Rosenda sa gulat. Pagtalikod niya, nakatayo si Victor sa may pintuan, nakasuot na ng pantulog. Pero ang mga mata ay gising na gising at puno ng banta. Dahan-dahang isinara ni Victor ang pinto sa likuran niya at pinihit ang lock. Ang liwanag ng buwan mula sa bintana ay nagbigay ng nakakatakot na anino sa kanyang muka. "Rosie, Rosie!" Nakangising, sabi ni Victor habang dahan-dahang lumalapit. "Sabi ko na nga ba masyado kang matalino para sa sarili mong ikabubuti? Akala ko ba ay nasa lansat ka na at natutulog kasama ng mga amoy putik mong tauhan?" Hinigpitan ni Rosenda ang hawak sa folder. "Ito ba ang dahilan kaya niyo nilalason ang isip ni tatay laban sa akin? Para makuha ang lupang ito at pambayad sa mga utang niyo sa Manila?" Tumawa si Victor, isang tawang walang katuwaan. "Negosyo lang ito, Rosenda. Ang hacienda ay natutulog na pera. Sayang naman kung mabubulok lang dito sa probinsya, habang kami ay nahihirapan sa syudad. Ibigay mo sa akin ang folder na yan. Hindi isusumbong ko kayo kay Ay. Tatay, ipapakita ko sa kanya ang mga dokumentong ito. Sa tingin mo ba ay pakikinggan kanya?" Lumapit pa si Victor. Ang boses ay naging isang bulong na puno ng lason. Kanina lang ipinahiya kanya sa harap ng lahat. Tinawag kanyang madungis, katulong. Para sa kanya, ikaw ay isang gamit na hindi na kailangan. Dahil narito na ang paborito niyang anak. Subukan mong mag-ingay at sisiguraduhin kong bukas na bukas din, ikaw ang lalabas na nagnakaw ng titulo para ibenta ang lupa dahil sa ingit kay Lourdes. Hindi mo magagawa yan, nanginginig, nasabi ni Rosenda. Pero alam niyang totoo ang sinasabi nito. Subukan natin mabilis na hinablot ni Victor ang braso ni Rosenda. Sa gitna ng kanilang pagbubuno para sa folder, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa itaas, mula sa kwarto ni Don Esteban. Tay sigaw ni Rosenda, umaasang magising ang matanda. Ngunit bago pa siya makasigaw, ulit tinakpan ni Victor ang kanyang bibig at itinulak siya sa pader. "Huwag kang gagawa ng ingay kung ayaw mong atakihin ulit ang tatay mo at mamatay ng dahil sa'yo. Ibigay mo ang titulo." Sa gitna ng tensyon, ang pinto ng silid-aklatan ay biglang bumukas. Nakatayo doon si Lourdes, maputla at gulo-gulo ang buhok habang hawak ang kanyang dibdib. Victor, si tatay, hindi siya makahinga. Nabitawan ni Victor si Rosenda. Nagkatinginan silang tatlo. Sa sandaling iyon, ang maskara ng bawat isa ay tuluyan ng natanggal. Habang tumatakbo sila patungo sa kwarto ng matanda, alam ni Rosenda na ang 7 araw na palugit niya ay nagsimula na at ang unang gabi ay magtatapos sa isang trahedyang maaari magbago sa lahat. Nagkagulo sa loob ng silid ni Don Esteban. Ang hanging galing sa bintana ay tila hindi sapat para sa matandang pilit na humihinga ang kanyang mukha ay namumutla at ang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa kumot. Ang oxygen. Nasaan ang nurse, sigaw ni Lourdes na halatang hindi alam ang gagawin. Agad na lumapit si Rosenda. Sa 20 taon ng pag-aalaga sa ama, alam niya ang bawat hininga nito. Alam niya na ang ganitong klaseng paghabol ng hininga ay dala ng sobrang pagkabalisa at maling posisyon ng pagkakahiga matapos ang isang stroke. "Hay, tumingin kayo sa akin. Dahan-dahan lang mahinahong," sabi ni Rosenda habang mabilis na inaayos ang mga unan para maiangat ang katawan ng ama. Hinawakan niya ang kamay ni Don Esteban at sinimulang imasage ang mga daliri nito para umayos ang sirkulasyon.
Huwag mo siyang hawakan. Baka lalong lumalabulyaw ni Victor na kapapasok lang kasama ang nurse na binabayaran nila. Ang nurse na halatang naguluhan sa biglaang tensyon ay sinubukang ikabit ang oxygen mask. Pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa huli, si Rosenda pa rin ang kumuha ng mask at maayos na itinakip sa ilong ng ama. Umalis ka na rito, Rosenda. Tabing ni Lourdes sa kanya nang makitang kumakalma na ang paghinga ni Don Esteban. Kasalanan mo ito eh. Kung hindi mo binigyan ng stress si tatay sa pakikipag-away mo sa amin sa baba, hindi siya aatakehin. Tumingin si Rosenda sa kanyang ama. Ang mga mata ni Don Esteban ay dahan-dahang bumukas. Ngunit sa halip na pasasalmart puot ang nakita ni Rosenda. Itinulak ng matanda ang kamay ni Rosenda at humawak sa kamay ni Lourdes. Lumabas ka! Garalgal na utos ni Don Esteban. Ayaw kitang makita. Lumabas si Rosenda na parang isang basang sisiw habang naririnig sa loob ang malambing na boses ni Lourdes na napapatahan sa ama. Sa labas ng pinto, sumunod si Victor na may nakakalukong ngiti sa mga labi. O ano, Rosie? Nakita mo na. Kahit iligtas mo pa ang buhay niya, kami pa rin ang bayani sa paningin niya. Bulong ni Victor bago padabog na isinara ang pinto sa muka ni Rosenda. Kinabukasan, 4:00 pa lang ng madaling araw ay gising na si Rosenda. Hindi siya bumalik sa main house. Sa halip, nagtungo siya sa bodega ng mga mangga. May napansin siyang kakaiba. Karaniwan, ang mga truck para sa export ay dumarating ng 8:00, pero ngayon, may isang malaking truck na paalis na. Nagtago si Rosenda sa likod ng mga basket at pinanood ang mga tauhan. Nakita niya ang warehouse manager na si Cardo, isang lalaking dati ay tapat sa kanya na may hawak na logbook at kausap si Victor. Siguraduhin mong sa VV Trading, ito ididiretso Cardo utos ni Victor. At ang presyong ilalagay mo sa record ng hasyenda, kalahati lang ng totoong halaga. Maliwanag opo, Sir Victor. Pero paano kung hanapin ni Ma'am Rosenda ang mga resibo? Huwag mong intindihin ang babaeng yun. Wala na siyang kapangyarihan dito. Nanigas si Rosenda. VV Trading. Iyon ang kumpanya ni Victor. Ang mga pinakamagandang klase ng mangga ng Hacienda Almazan, ang mga grade A na pinaghirapan niyang alagaan, ay ibinebenta sa sariling kumpanya ni Victor sa murang halaga para magmukhang nalulugi ang hasyenda habang kumikita ng milyon-milyon ang bayaw niya sa labas. Nang makaalis ang truck, dahan-dahang lumabas si Rosenda at naglakad patungo sa munting sari-sari store ni Aling Nena sa labas ng gate ng hasyenda. Dito madalas tumambay ang mga asawa ng mga manggagawa. Aling Nena, pabili nga ho ng kape, sabi ni Rosenda. Oh, Rosenda, ang aga mo yata. Balita ko ay narito ang kapatid mo. Ang ganda-ganda raw at ang yaman na wika ni Aling Nena habang nagtitimpla. Oho, narito ho sila. Pero alam mo, Rosenda, may nakapagsabi sa akin na taga Manila rin. Yung pamangkin ko na nagtatrabaho sa isang kondo sa Makati. Nakita raw niya ang Ate Lourdes Moron nung nakaraang buwan. Umiiyak daw at hinahabol ng mga bodyguard dahil hindi na nakakabayad ng renta sa kondo. Totoo ba yun? Tila may bumbang sumabog sa utak ni Rosenda. Kaya pala, nagmamadali silang makuha ang asyenda. Hindi lang pala utang sa negosyo ang problema ni Victor, kundi pati ang luho ni Lourdes sa Manila ay gumuho na rin. Bitbit ang impormasyong ito, bumalik si Rosenda sa main house. Nadatnan niya ang lahat sa hapagkainan. Naroon ang abogado ng pamilya at ang mga kapatas ng bukid. Eto na ang mga dokumento, attorney. Sabi ni Don Esteban na bagaman mahina pa ay mukhang determinado. Simula ngayong araw, si Victor de la Vega na ang tatayong Chief Operating Officer ng Hacienda Almazan. Lahat ng desisyon, lahat ng benta, at lahat ng pirma ay dadaan sa kanya.
Tay sandali lang singit ni Rosenda. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Alam niyo ba na ang mga mangga natin ay ibinebenta ni Victor sa sarili niyang kumpanya sa presyong pampalugi? Ninanakawan niya kayo sa harap ng inyong mga mata. Tumingin si Victor kay Don Esteban at nagkunwaring nasasaktan. Tay, ito na nga ba ang sinasabi ko? Dahil hindi matanggap ni Rosenda na may mas magaling sa kanya, gagawa siya ng kwento para siraan ako. Rosenda, hiyaw ni Don Esteban, sabay bagsak ng kamay sa lamesa. Sobra na ang inggit mo sa kapatid mo. Ang VV Trading ang nagligtas sa atin dahil sila lang ang pumayag na bumili ng mga pananim natin sa gitna ng krisis. Ang dapat sa iyo ay magpasalamat, hindi maging mapanira. Pero tay, may mga resibo ako. Wala akong pakialam sa mga papel mo, putol na matanda. Attorney, ituloy ang pirmahan. At isama mo sa kasunduan si Rosenda Almazan ay wala ng karapatang pumasok sa bodega o makialam sa kahit anong transaksyon ng pamilya. Kung gusto niyang manatili rito, manatili siya bilang anak ko o bilang trabahador. Wala nang iba. Napako si Rosenda sa kanyang kinatatayuan. Ang mga butil ng katotohanan na nakuha niya ay tila naging mga bala na bumalik sa kanya. Nakita niya ang lihim na pagnisi ni Victor habang dahan-dahang itinitinta ng kanyang ama ang panibagong sumpa sa kanyang buhay. Lumingon si Rosenda kay Lourdes, umaasang may kaunting awa pa itong natitira. Ngunit iniwas lang ng kapatid ang tingin at nagpatuloy sa pagkain ng masarap na almusal, ang almusal na galing sa lupang balak nilang ubusin. Sa sandaling yun, alam ni Rosenda, wala na siyang kakampi sa loob ng bahay na ito. Kung gusto niyang iligtas ang hasyenda at ang kanyang sarili, kailangan niyang lumaban mula sa labas. Dahil sa loob ng 7 araw, ang Hacienda Almazan ay hindi na lang magiging amoy lupa, ito ay magiging amoy dugo. Hawak ni Rosenda ang isang pirasong papel na nakuha niya mula sa basurahan ni Victor. Isang listahan ng mga inventory na hindi tumutugma sa opisyal na record ng asyenda. Ito na ang huling barahan niya. Pumasok siya sa silid ni Don Esteban nang walang katok ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at determinasyon. Ay kailangan niyo itong makita, bungad ni Rosenda. Hindi lang ito tungkol sa inggit, ito ay tungkol sa pagnanakaw. Ninanakawan tayo ni Victor Tay. Pinapalabas niyang lugi ang asyenda para makuha niya ang kontrol sa lahat. Nakatayo sa tabi ng bintana si Don Esteban, nakatanaw sa malawak na taniman. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi galit ang nakita ni Rosenda, kundi isang pagod na parang wala nang pakialam sa mundo. Sa likuran niya, lumabas si Victor mula sa banyo. Nagpapatuyo ng kamay habang si Lourdes ay nag-aayos ng prutas sa lamesa. Rosenda, hindi ka ba talaga titigil? Mahinang tanong ni Don Esteban. Binigyan na kita ng babala kahapon. Hay tayo, tingnan nyo ang mga numero, ang grade A na mga ibinebenta sa VV Trading sa halagang pambahay lang. Ninanakawan tayo ng sarili nating pamilya. Biglang lumapit si Victor, kinuha ang papel mula sa kamay ni Rosenda at binaliwala ito na parang basura. Tay, pasensya na ho. Mukhang hindi lang ingit ang problema ni Rosenda. Mukhang nawawala na siya sa katinuan dahil sa pagod. Rosie, ang mga numerong ito ay bahagi ng marketing strategy para i-promote ang brand natin sa Manila. Hindi mo maiintindihan dahil ang alam mo lang ay magbungkal ng lupa. Magsinungaling ka na sa lahat. Victor, huwag lang sa akin. Sigaw ni Rosenda. Tay, magsalita kayo. 20 taon akong naglingkod dito. Kailan ako nagsinungaling sa inyo? Humakbang palapit si Don Esteban. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso sa mga mata ng anak na laging nasa tabi niya. Rosenda, pagod na ako. Pagod na akong makinig sa mga reklamo mo. Pagod na akong makita ang mukha mong laging may dalang problema. Tay, ginagawa ko ito para sa inyo.
para sa asyenda, hindi iling ng matanda. Ginagawa mo ito dahil gusto mong ikaw lang ang bida rito. Gusto mong pakiramdam ko ay utang ko sa iyo ang buhay ko. Napasinghap si Rosenda. Parang isang matalim na kutsilyo ang bawat salita. Tay, ano ho bang nagawa kong mali? Bakit mas pinaniniwalaan niyo ang taong ngayon lang bumalik kaysa sa akin na hinding-hindi kayo iniwan? Doon, binitiwan ni Don Esteban ang mga salitang habambuhay na uukit sa puso ni Rosenda. Dahil ikaw naman ang laging nandyan, Rosenda. Sanay ka na sa hirap. Kahit anong mangyari, alam kong hindi mo ako iiwan dahil wala ka namang ibang pupuntahan. Pero si Lourdes, na yon lang siya bumalik. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niyang maramdaman na may pamilya pa siya. Ang manaang titulo, ang pera, ibibigay ko sa kanya dahil kailangan niya yon para magsimula ulit. Ikaw, malakas ka. Kaya mo ang sarili mo. Parang gumuho ang langit sa ulunan ni Rosenda. Ang kanyang katapatan, ang kanyang sakripisyo at ang kanyang pananatili ay naging dahilan pa para baliwalain siya. Dahil laging nandyan siya, akala ng kanyang ama ay hindi siya nasasaktan. Dahil malakas siya, akala nito ay ayos lang na nakawan siya ng danggal. Dahil lang ba doon bulong ni Rosenda ang boses ay basag sa sakit? Dahil lang ba palagi akong nandito? Kaya ba kahit anong dumi ang ibato niyo sa akin, inaasahan niyo na lulunukin ko lang? Umalis ka na sa bahay na ito? Rosenda, malamig na utos ni Don Esteban. Ayokong makita ang mukha mo sa main house hanggat hindi ka natututong rumespeto sa ate mo at kay Victor. Doon ka na lang sa lansa at matulog. Tutal doon ka naman bagay sa gitna ng mga trabahador at amoy ng lupa. Hindi na nakasagot si Rosenda. Tumalikod siya habang naririnig ang mahinang pag-iyak ni Lourdes na halatang nagkukunyari lang para makuha ang simpatya ng ama. Habang nag-iempake si Rosenda ng kanyang iilang gamit sa isang lumang bag, isang lalaking nakauniporme ng bangko ang pumasok sa gate. Nakita niya itong lumapit kay Victor at may iniyabot na sulat. Mabilis na bumaba si Rosenda at hinara ang lalaki bago pa ito makaalis. Anong sulat yan? Foreclosure notice po, ma'am. Ito na ang final warning. Kung hindi mababayaran ang 10 milyong piso sa loob ng 7 araw, kukunin na ng bangko ang buong Hacienda Almazan. Tumingin si Rosenda sa itaas sa balkonahe kung saan nakatayo sina Victor at Lourdes na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pananakot. Numiti si Victor isang meeting nagsasabing, "Wala ka nang magagawa 7 araw." 7 araw bago mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. 7 araw bago siya tuluyang maging pulubi sa sarili niyang lupa. Dala ang kanyang luma at mabigat na bag, naglakad si Rosenda patungo sa lansat. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pot, pero sa gitna ng dilim, may isang liwanag na nagsimulang mag-alab sa kanyang puso. "Sabi niyo malakas ako?" Bulong ni Rosenda habang nakatingin sa malawak na taniman ng mangga. "Sige, ipapakita ko sa inyo kung gaano talaga kalakas ang anak na itinapon niyo." Malamig ang sahig ng lansat, pero mas malamig ang pakiramdam sa loob ng dibdib ni Rosenda. Sa loob ng 20 taon, ito ang unang gabi na hindi siya natulog sa main house. Ang amoy ng lumang kahoy at tuyong dahon ng mangga ay pumapalibot sa kanya. Sabi ng kanyang ama, doon siya bagay sa amoy ng lupa. Hinanap ng kanyang kamay ang gasera at sinindihan ito. Sa munting liwanag, nakita niya ang kanyang refleksyon sa isang basad na salamin. Marumi ang kanyang mukha, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay pagod na pagod. Amoy lupa bulong ni Rosenda, pilit na numingiti kahit nanginginig ang labi. "Kung alam mo lang, Tay, ang lupang kinasusuklaman mo ang nagpakain sa atin sa loob ng 20 taon. Bago pa man sumikat ang araw, nakarinig siya ng mga yabag sa labas. Maraming tao. Kinabahan si Rosenda.
Inisip niya na baka pinalayas na siya ni Victor ng tuluyan bago pa sumikat ang araw. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ngunit sa halip na mga bodyguard o pulis, bumungad sa kanya ang mga pamilyar na mukha. Naroon si Mang Kanor, si Aling Nena, at halos lahat ng mga manggagawa sa Hacienda Almazan. May dala silang mga basket. "Ma'am Rosenda," tawag ni Mang Kanor. Inilapag niya ang isang mangkok ng mainit na champorado at ilang pirasong tuyo sa maliit na lamesa sa labas. "Nabalitaan namin ang nangyari sa main house. Hindi ho kami makatulog." "Bakit kayo narito?" tanong ni Rosenda, pilit na pinipigil ang luhang gustong kumawala. "Dahil alam namin ang totoo," sabi ni Aling Nena, hinawakan ang kamay ni Rosenda. "Nakita namin kayo noong bumabagyo kayo lang, ang kasama naming nagliligtas sa mga pananim habang si Don Esteban ay natutulog. Nakita namin kayong hindi kumakain para lang may maipasahod sa amin noong nalulugi ang farm. Hindi ho namin kayo iiwan." Sa sandaling yon, naramdaman ni Rosenda ang isang init na hindi kayang ibigay ng main house. Ang katapatan ng mga taong ito ang tunay na kayamanan ng Hacienda Almazan, isang bagay na hindi kailanman maintindihan ni Lourdes at Victor. "Ma'am, may napansin ho kami sa bodega bulong ni Mang Kanor habang sinisiguradong walang nakikinig. Mula nang dumating ang asawa ng ate nyo, ang dami ng bawal. Hindi na kami pwedeng pumasok sa packing area. Pero nakita ko ho, ma'am, may mga chemical silang ipinapasok na hindi naman natin ginagamit. Mga chemical na pwedeng makasira sa lupa para mapilitan ang bangko na ibenta ito ng mura." Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Rosenda. Hindi lang pala pagnanahaw ng pera ang ginagawa ni Victor. Balak nitong patayin ang mismong lupa na nagbibigay ng buhay sa kanila. "Salamat, Mang Kanor. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang mangyari yan," sabi ni Rosenda. Bago umalis ang grupo para magsimula sa trabaho, hinila siya ni Mang Kanor sa isang tabi. May kinuha ito sa bulsa ng kanyang suot na maong isang luma at basag na cellphone. "Ma'am, nakita ko ho ito sa ilalim ng kama ni Don Esteban noong inatake siya bulong ni Mang Kanor. Nahulog yata nung nagkakagulo. Balak ko sanang ibigay kay Sir Victor, pero narinig ko silang nag-uusap. Parang may itinatago sila. Kaya itinago ko muna." Kinuha ni Rosenda ang cellphone. Kilala niya ito. Ito ang lumang unit ng kanyang ama, ang unit na akala niya ay nawala na noong dinala ito sa ospital. "Salamat, Mang Kanor. Malaking tulong ito." Nang makaalis ang lahat, pumasok si Rosenda sa loob at mabilis na kinuha ang kanyang charger. Mapalad na gumana pa ang unit kahit basag ang screen. Habang naghihintay na mag-load ang baterya, tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya sina Victor at Lourdes na naglalakad sa hardin, may dalang mga baso ng kape. Tila nagpaplano na naman ng susunod nilang hakbang. Nang bumukas ang cellphone, bumungad sa kanya ang maraming missed calls mula sa isang unknown number. Ngunit ang kumuha ng atensyon niya ay ang voice memos folder. May isang recording na may petsang isang gabi bago ang atake ni Don Esteban. Nanginginig ang daliri ni Rosenda habang pinindot ang play. Sa una, puro kaluskus lang ang narinig niya. Pagkatapos, ay isang boses ang boses ng kanyang ama na parang hirap na hirap at ang boses ni Victor. "Esteban, pirmahan mo na ito. Kapag napirmahan mo ito, dadalhin kita sa Manila. May penthouse roon na nakatanaw sa dagat. Wala nang amoy ng tae ng manok at putik ng bukid. Magiging don ka roon, hindi tulad dito na mukha kang magsasaka," kasama si Rosenda, wika ni Victor sa recording. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Don Esteban, mahina pero malinaw. "Alam kong niloloko niyo lang ako, Victor. Alam kong hindi mo kailangan ang lupa para sa kumpanya mo. Kailangan mo ito para pambayad sa utang mo sa kasino." Natigilan si Rosenda. Alam ni tatay. Alam niya na manloloko si Victor.
Narinig ang tawa ni Victor. Kung alam mo naman pala, bakit mo pipirmahan? Dahil gusto kong maranasan ang mahalin ni Lourdes bago ako mamatay. Si Rosenda, laging nandyan yan. Kahit saktan ko yan, hindi ako iiwan yan. Pero si Lourdes, kailangan kong bilhin ang pagmamahal niya. Kaya heto ang pirma ko. Kunin mo ang gusto mo, basta ilayo mo ako sa bukid na ito. Binitawan ni Rosenda ang cellphone. Ang bawat salita ay parang isang bala na tumagos sa kanyang puso. Ang kanyang ama ay hindi biktima ng panloloko. Siya ay kasabwat sa sariling pagtatraidor sa anak na naglingkod sa kanya ng tapat. Pinili niyang isakripisyo si Rosenda at ang hasyenda para lang sa isang pagkakataong makuha ang atensyon ng paborito niyang anak. Napaupo si Rosenda. Sa sahig ang kanyang balikat ay nayayanig sa tahimik na pag-iyak. Hindi ito ang iyak ng isang biktima. Ito ang iyak ng isang taong tuluyan nang pinuputol ang huling kadena ng utang na loob. Sige tay, bulong ni Rosenda sa gitna ng dilim habang ang mga mata ay nag-aapoy sa panibagong lakas. Kung gusto niyo ng Manila, ibibigay ko sa inyo ang Manila. Pero ang lupang ito, hinding-hindi niyo makukuha. Inayos ni Rosenda ang kanyang damit. Hindi na siya ang anak na laging nandyan. Mula sa sandaling ito siya na ang magiging pinakamalaking bangungot ni na Victor at Lourdes. Dahil ang tinig ng lupa ay nagsalita na at ang katarungan ay hindi na maghihintay pa. Paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Rosenda ang boses ng kanyang ama sa recording. Kailangan kong bilhin ang pagmamahal niya. Si Rosenda. Kahit saktan ko yan, hindi ako iiwan yan. Sa loob ng madilim na Landsat, binitawan ni Rosenda ang cellphone na tila ba ito ay isang piraso ng nagbabagang bakal. Tumawa siya ng mahina, isang tawang puno ng pait at pira-pirasong pangarap. Sa loob ng 20 taon, inakala niyang ang pagtitiis niya ay tanda ng katapatan. Inakala niyang ang pananatili niya sa tabi ng ama ay sapat na para makita ang kanyang halaga. Ngunit hindi pala. Ang kanyang katapatan ay naging kahinaan sa mata ng kanyang ama. Ang kanyang pag-ibig ay naging lisensya ni Don Esteban para saktan siya ng paulit-ulit dahil hindi naman siya aalis. Maling-mali katay bulong ni Rosenda sa dilim. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay naging kasing tigas ng bato. Akala niyo ay kadena ang pagmamahal ko na magtatali sa akin sa pagiging martir? Pero ngayong gabi, ang kadenang yan ang gagamitin ko para higpitan ang lied minyong lahat. Hindi na naghintay si Rosenda ng pagsikat ng araw. Gamit ang impormasyong ibinigay ni Mang Kanor, nagtungo siya sa pinakalikod ng packing area. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang basket, nakita niya ang mga galon ng chemical na walang etiketa. Binuksan niya ang isa at agad siyang napaubo sa tapang ng amoy. Paraquat, bulong niya. Isang ipinagbabawal na pestisidyo na nakakasira sa kalidad ng lupa at pumapatay sa mga ugat ng puno ng mangga sa loob ng mahabang panahon. Naiintindihan na ni Rosenda ang plano ni Victor. Kapag nasira ang mga puno, bababa ang value ng asyenda. Sa oras na yon, isang dummy company ni Victor ang bibili ng lupa sa napakamurang halaga mula sa bangko. Pagkatapos gagamit siya ng pondo mula sa ibang investor para i-rehabilitate ang lupa at ibenta ito sa mga malalaking developer para gawing subdivision o resort. Kinuha ni Rosenda ang kanyang sariling cellphone at mabilis na kinuha ang mga larawan ng mga chemical, pati na ang mga delivery receipt na may pirma ni Victor na nakatago sa isang kahon. Anong ginagawa mo rito, Rosenda? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo sa pintuan ng warehouse si Victor, nakasandal sa hamba at may hawak na flashlight. Ang kanyang muka ay nakakatakot sa ilalim ng malamig na liwanag. Nag-inspeksyon lang, Victor. Bilang dating manager, nakasanayan ko ng mag-ikot bago magsimula ang mga tao. Malamig na sagot ni Rosenda habang dahan-dahang isinusubi ang cellphone sa kanyang bulsa.
Lumapit si Victor, ang kanyang bota ay tumutunog sa semento. Dating manager. Yon ang keyword mo, Rosenda. Dati. Na yon, isa ka na lang istorbo. At ang mga istorbo pinuputol ang dila para hindi na makapagsalita. Subukan mo, Victor. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis, ang dila ko o ang mga kamay mo na puno ng ebidensya ng pagnanakaw hamon ni Rosenda, hindi man lang kumurap. Tumawa si Victor at biglang hinablot ang braso ni Rosenda. Pinilipit ito ng bahagya. Akala mo ba ay may pakialam ang tatay mo sa ebidensya mo? Alam mo ba kung anong ginagawa nila ngayon sa main house? Nag-iimpake na sila. Bukas, pipirmahan na ni Don Esteban ang kabuuan ng Special Power of Attorney para mailipat ang titulo sa pangalan ko. Pagkatapos noon, itatapon ka na namin sa kalsada na parang basahan. Bitawan mo ako. Hiyaw ni Rosenda, sabay sipa sa binti ni Victor. Sa gulat ng lalaki, nabitawan siya nito. Imbes na tumakbo palayo, hinarap siya ni Rosenda ng may pandidiri. Alam niyo ni Lourdes kung bakit kayo bagay na mag-asawa? Pareho kayong linta. Nabubuhay kayo sa dugo ng ibang tao dahil wala kayong sariling kakayahan. Pero tandaan mo ito, Victor, ang lupang ito ay may memorya. At ang bawat patak ng pawis ko rito ay lalamon sa inyo ng buhay. Tumakbo si Rosenda patungo sa main house. Kailangan niyang makausap ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Hindi para magmakaawa, kundi para kumpirmahin ang huling piraso ng kanyang desisyon. Nadatnan niya si Don Esteban sa balkonahe nakaupo sa kanyang wheelchair, habang pinapanood ang bukang liwayway. Ang mga bagahe ni na Lourdes ay nakasalansan na sa sala. Tawag ni Rosenda. Lumingon ang matanda, ang mukha ay walang emosyon. Bakit ka pa narito? Sabi ko sa lansat ka na lang. Ay, itatanong ko lang ho sa inyo sa huling pagkakataon. Sigurado na ba kayo rito? Ibibigay niyo ba talaga ang lahat kay Victor kapalit ng buhay sa Manila? Kahit alam ninyong sisirain niya ang hasyenda. Tumingin si Don Esteban sa malayo sa mga puno ng mangga na unti-unting tinatamaan ng liwanag. Ang hasyenda ay lupa lang, Rosenda. Ang Manila ay pagkakataon. Pagkakataon na maging ama ulit kay Lourdes. Pagkakataon na mamatay sa isang magandang kwarto, hindi sa amoy ng bukid. Pagod na ako sa iyo, Rosenda. Pagod na ako sa pagiging tama mo palagi. Hayaan mo naman akong gawin ang gusto ko bago ako mawala. Napangiti si Rosenda. Isang niting puno ng kalayaan. Ang bawat salita ng kanyang ama ay pumuputol sa huling hibla ng kanyang utang na loob. Sige tay, dahil yan ang gusto nyo, ibibigay ko sa inyo ang gusto nyo. Ibibigay ko sa inyo ang kalayaan nyo mula sa akin, wika ni Rosenda. Pero tandaan nyo ito, simula ngayong oras, wala na kayong anak na nagngangalang Rosenda. Ang babaeng palaging nandyan, patay na siya. At ang babaeng nakatayo sa harap nyo ngayon, siya ang kukuha ng lahat ng nararapat sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong ni Don Esteban. Ngunit hindi na sumagot si Rosenda. Tumalikod siya at naglakad palabas ng hasyenda. Sa gate, nakita niya si Mang Kanor na naghihintay. Mang Kanor, tawagan mo ang lahat ng mga kapitbahay. Tawagan mo ang kooperatiba ng mga magsasaka sa kabilang bayan. Utos ni Rosenda, ang boses ay kasing talim ng kidlat. Bakit ho, ma'am? Magkakaroon tayo ng malaking anihan, Mang Kanor. Pero hindi tayo mag-aani ng mangga. Mag-aani tayo ng hustisya. Habang papasikat ang araw sa Gimaras, ang anino ni Rosenda ay humaba sa lupa. Alam ni Victor na nakuha na niya ang titulo. Pero ang hindi niya alam ay nakuha na ni Rosenda ang tanging bagay na mas mahalaga sa papel. Ang suporta ng mga taong nagpapatakbo ng lupang iyon. Ang laban ay hindi na lang tungkol sa mana. Ito ay tungkol sa pag-aaklas ng anak na laging nandyan.
laban sa pamilyang pumatay sa kanyang puso. 8:00 pa lang ng umaga. Ngunit, ang ingay ng mga sasakyang papasok sa gate ng Hacienda Almazan ay naging hudyat ng isang bagyong hindi inasahan ni Rosenda. 3 puting pickup na may tatak ng Department of Agriculture at Bureau of Plant Industry ang pumarada sa harap ng bodega. Lumabas si Victor mula sa main house, suot ang kanyang pinakamaayos na barong, habang kasunod niya si Lourdes na nagpapahid ng peking luha. Nandito na sila bulong ni Mang Canor sa tabi ni Rosenda. Ma'am, tinutuon ni Victor ang banta niya. Tinawagan niya ang mga awtoridad. Huwag kang matakot, Mang Canor. Alam natin ang totoo pagpapalakas ng loob ni Rosenda, kahit nararamdaman niya ang panginginig sa kanyang kalamnan. Agad na lumapit ang isang matandang inspektor na nagngangalang Engineer Santos. Sino rito ang in-charge sa operasyon ng hacienda? Ako ho ang kasalukuyang Chief Operating Officer Engineer. Sagot ni Victor nang may kasamang pagyuko. At ito naman ho ang biyenan ko, si Don Esteban Almazan, ang may-ari. Gusto ho naming i-report ang isang malalang kaso ng agricultural sabotage na nadiskubre namin sa sarili naming bakuran. Tumingin si Engineer Santos kay Rosenda. At sino ang babaeng ito? Siya si Rosenda Almazan. Ang dating manager, sagot ni Victor, ang boses ay puno ng pait. At siya rin ang itinuturang suspect sa pagpapasok ng mga ipinagbabawal na chemical na sumisira sa aming mga puno. Hindi totoo yan, sigaw ni Rosenda, humakbang siya palapit. Engineer ako ang nag-aalaga sa mga punong yan sa loob ng 20 taon. Bakit ko sisirain ang sarili kong buhay? Yan din ang tanong namin, Rosie, sabat ni Lourdes habang nakahawak sa braso ni Don Esteban. Siguro dahil hindi mo matanggap na kinuha na ni tatay ang posisyon mo, kaya naisipan mong sunugin ang lupa para wala ring makinabang na iba. Napakakama mo, Rosenda. Sarili mong ama, nagawa mong pagtaksilan. Dalhin niyo kami sa ebidensya utos ni Engineer Santos. Dinala sila ni Victor sa likod ng bodega sa mismong lugar kung saan nakita ni Rosenda ang mga galon ng paraquat kagabi. Ngunit laking gulat ni Rosenda nang makita ang mga galon, wala na ang mga ito sa ilalim ng mga basket. Sa halip, maayos itong nakasalansan sa loob ng isang maliit na cabinet sa lansat ang mismong tirahan ni Rosenda. Sa loob ng tirahan mo, ito nakuha, Rosenda, sabi ni Victor habang ipinapakita ang isang logbook. At heto ang logbook ng warehouse. May mga entry rito na ikaw ang nag-order ng mga chemical na ito gamit ang pondo ng hacienda noong nakaraang buwan. Kinuha ni Rosenda ang logbook. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang sulat kamay ay kamuhang-kamuha ng sa kanya. Ang pirma ay perpektong gaya. Peke ito, wala akong in-order na ganito. Sigaw ni Rosenda. Engineer, tignan niyo ang mga petsa. Noong mga araw na yan ay nasa ospital ako, nagbabantay kay tatay. Yun na ang masakit. Rosenda, muling singit ni Victor. Habang napapanggap kang nagbabantay sa ospital, palihim mo inuutos ang pagsira sa farm. Cardo, halika rito! Lumabas si Cardo, ang warehouse manager, mula sa likod ng mga inspektor. Hindi siya makatingin ng diretso kay Rosenda. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Cardo, sabihin mo ang totoo sa harap ng engineer, utos ni Victor. Sino ang nag-utos sa iyong tanggapin ang mga chemical na ito at itago sa lansa? Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan. Tumingin si Rosenda kay Cardo, ang taong itinuring niyang kapatid, ang taong tinulungan niya nung nagkasakit ang anak nito. Cardo, magsalita ka. Sabihin mo ang totoo, pagsusumamo ni Rosenda. Huminga ng malalim si Cardo at sa boses na halos pabulong, binitiwan niya ang mga salitang tumapos sa pag-asa ni Rosenda. Si Ma'am Rosenda po, siya po ang nag-utos sa akin. Sabi niya, kailangan daw nating pabilisin ang pagbagsak ng mga bunga para makakuha tayo ng insurance claim mula sa gobyerno. Binayaran niya po ako para manahimik. Parang gumuho ang mundo ni Rosenda. Ang patibong ay tuluyan ng sumara. Sinungaling ka. Cardo,
Alam mong hindi ko gagawin yan, sugod ni Rosenda. Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga tauhan ni Victor. Sapat na ito deklarasyon ni Engineer Santos habang sinusuri ang mga chemical at ang testimonya ni Cardo. Ang paggamit ng paraquat sa isang export quality farm ay isang seryosong krimen. Agricultural sabotage at economic sabotage ito. Kailangan nating isil ang buong bodega at kumpiskahin ang lahat ng pananim. At ikaw, Rosenda Almazan, kailangan mong sumama sa amin sa munisipyo para sa investigasyon. Tumingin si Rosenda sa kanyang ama. Si Don Esteban ay nakatingin lang sa kanya nang may pandidire bago ito tumalikod at pumasok sa main house nang walang sinasabi. Victor, ano bang ginawa ko sa iyo, bulong ni Rosenda, habang pilit na pinipigilan ang pag-iyak sa harap ng mga inspektor. Lumapit si Victor sa kanya, sapat na para siya lang ang makarimig. Sabi ko sa iyo, Rosie, ang mga martir ay sa langit ang punta. Dito sa lupa, ang mga mautak ang nagwawagi. Ngayong may kaso ka na wala nang maniniwala sa kahit anong sasabihin mo, tapos ka na. Habang dahan-dahang pinapatnubayan si Rosenda patungo sa sasakyan ng mga otoridad, nakita niya si Lourdes na nakangiti ng matamis habang kumakaway. Ang huling nakita ni Rosenda bago isara ang pinto ng sasakyan ay ang mukha ni Cardo, hawak ang isang makapal na envelope na nakatago sa kanyang bulsa. Hindi lang pala titulo ang binakaw sa kanya. Ninakaw din ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, at ang tiwala ng mga taong pinahalagahan niya. Sa loob ng sasakyan, habang umalis ang mga ito sa asyenda, hindi na umiyak si Rosenda. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang sariling bulsa. Doon nakatago ang cellphone ni Don Esteban na may recording ng pagtatraidor ni Victor. Hindi pa tapos ang laban. Akala ni Victor ay natrap na niya si Rosenda. Ang hindi niya alam, hinayaan lang ni Rosenda na mahuli siya para makita kung sino-sino talaga ang mga taong kailangang linisin sa Hacienda Almazan. Ngunit ang tanong, paano lalaban si Rosenda kung ang buong sistema at ang sarili niyang pamilya ay nakapiit sa kanya sa likod ng rehas? Sa loob ng malamig na silid ng investigasyon sa munisipyo, nakaupo si Rosenda sa tapat ni Engineer Santos at ng isang pulis. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na bintana sa itaas. Pagod na ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay mas matalas pa sa kutsilyong ginagamit sa pagtatabas ng mga sanga. Rosenda, malinaw ang testimonya ni Cardo. May logbook din na nagpapatunay na ikaw ang tumanggap ng paraquat ani Engineer Santos habang nakapatong ang mga kamay sa lamesa. Bakit mo pa itatangi huminga ng malalim si Rosenda? Engineer, 20 taon na akong nag-aalaga ng mga. Alam niyo ba kung ano ang epekto ng paraquat sa lupa? Napatigil ang inspektor. Ang paraquat ay hindi lang basta pumapatay ng damo o nagpapalaglag ng bunga. Sinisira nito ang xylem at phloem ng puno sa loob ng mahabang panahon. Pinapatay nito ang mismong microorganism sa lupa na nagbibigay ng tamis sa ating mga mangga. Paliwanag ni Rosenda, ang boses ay kalmado at punong-puno ng awtoridad. Kung ang layunin ko ay makakuha ng insurance claim, gagamit ako ng itephone o sobrang abono para magmukhang aksidente. Hindi ako gagamit ng paraquat na mag-iiwan ng residue sa lupa sa loob ng 10 taon. Bakit ko papatayin ang lupang balak kong manahin? Dahil sa galit, sagot ng pulis, dahil inalis ka ng tatay mo sa posisyon. Kung ganun ho, bakit ko itatago ang mga chemical sa mismong lansat kung saan ako nakatira? Hindi ba't napakatanga ko naman para gawin yon? Inilabas ni Rosenda ang kanyang sariling cellphone at inilapag sa lamesa. Engineer, pakitingnan ang mga litratong ito. May timestamps ang bawat isa. Binuksan ni Engineer Santos ang gallery. Nakita niya ang mga litrato ng mga galon ng paraquat na nakatago sa ilalim ng mga basket sa loob ng warehouse, hindi sa lansat.
Ang oras 1:00 ng madaling araw. Kinuha ko ang mga litratong yan bago pa ninyo ako pasukin sa Landsat kaninang umaga, wika ni Rosenda. Ibig sabihin, may naglipat ng mga chemical na yan mula sa warehouse patungo sa kwarto ko sa pagitan ng 1:00 at 8:00 ng umaga. Sino ang may susi sa warehouse at sa Landsat bukod sa akin? Napakunot ang no ni Engineer Santos. Si Victor de la Vega at ang manager na si Cardo. Ito pa ang isa dagdag ni Rosenda. Pinindot niya ang voice memo ni Don Esteban. Ang boses ni Victor na nagyayabang tungkol sa utang sa kasino at ang boses ni Don Esteban na nagsasabing kailangang kay Lynn ang pagmamahal ni Lourdes ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nabago ang timpla ng mukha ng mga opisyal. Hindi lang ito sabotage engineer. Ito ay pagnanakaw ng ari-arian sa pamamagitan ng panlilinlang sa isang matandang may sakit matapang na sabi ni Rosenda. Habang nangyayari ang investigasyon, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lourdes hingal na hingal at bakas ang kaba sa mukha. Nakita niya ang cellphone sa lamesa at ang seryosong mukha ni Engineer Santos. Lourdes, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Rosenda. Nandito ako para bawiin ang kaso? Nauutal na sabi ni Lourdes. Sinabi ni Victor na baka ma-stress lang si tatay sa korte, kaya iatras na lang natin basta umalis ka na lang ng Gimaras. Napangisi si Rosenda. Natatakot ba si Victor o ikaw ang natatakot, ate? Natatakot ba kayo na kapag nagkaroon ng seryosong investigasyon, pati ang utang nyo sa Manila ay mabuksan? Rosenda, tumigil ka na. Gusto lang naming tumulong. Tumulong sa pamamagitan ng pagpapakulong sa akin, humayaw si Rosenda, palapit sa kanyang kapatid. Alam mo ba ate, na sa dokumentong pinapirmahan ni Victor kay tatay kahapon, ikaw ang nakalagay na corporate secretary. Ibig sabihin, kapag napatunayan ang agricultural sabotage sa asyenda, ikaw ang unang makukulong kasama ni Victor. Ikaw ang pipirma sa mga delivery receipts, hindi ba? Gagamitin ka lang niyang panangga, ate, gaya ng paggamit niya sa akin. Namutla si Lourdes. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin siya kay Engineer Santos, pagkatapos ay kay Rosenda. Mukhang ngayon lang pumasok sa isip niya ang panganib na pinasok niya. Engineer, kailangan nating bumalik sa asyenda, ani Rosenda. Hindi para damputin ako, kundi para pigilan ang paglipat ng mga mangga. Ngayong hapon, ang schedule ng huling shipment para sa VV Trading. Kung mahuhuli nyo ang mga truck na yon at makikita ang discrepancy sa timbang at presyo, doon nyo mapapatunayan ang totoong krimen. Tumayo si Engineer Santos. Sige, mukhang marami tayong dapat liwanagin sa Hacienda Almazan. Habang palabas sila ng munisipyo, hinarang ni Rosenda si Lourdes sa pasilyo. Ate, huling pagkakataon mo na ito, bulong ni Rosenda. Pumili ka. Ang asawa mong handa kang ipakulong o ang kapatid mong tinataboy mo. Pero handang iligtas ang danggal ng pamilya natin? Isipin mo ang anak mo, Lourdes. Gusto mo bang lumaki siyang ang tatay ay magnanakaw at ang nanay ay kasabwat? Walang naisagot si Lourdes. Ngunit ang mga luha sa kanyang mga mata ay nagsabi ng lahat. Sumakay si Rosenda sa sasakyan ng mga awtoridad, hindi na bilang suspect, kundi bilang gabay sa isang uprising na magaganap sa sarili niyang lupa. Sa bawat pag-ikot ng gulong pabalik sa asyenda, nararamdaman ni Rosenda ang tinig ng lupa na tila ba sumasama sa kanyang galit. Ang 7 araw na palugit ay paubos na. At ngayong hapon, ang huling anihan ay hindi magiging matamis para kay Victor de la Vega. Pagpasok pa lang ng mga sasakyan ng Department of Agriculture sa main gate agad, na naharang ng mga ito ang 2 malaking truck na punong-puno ng mga kahon ng mangga.
Nakatayo si Victor sa tabi ng mga truck, may hawak na clipboard at tila nagmamadaling paalisin ang mga driver. Nang makita ni Victor na bumaba si Rosenda mula sa sasakyan ng gobyerno at hindi nakapuso, ay biglang nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang kumpiyansa ay napalitan ng isang mapanganib na kislap sa mga mata. Engineer Santos, bakit kasama niyo pa rin ang babaeng ito? Bulyaw ni Victor, pilit na itinatago ang kaba. Dapat ay nasa presinto na siya. May mga bagong impormasyon kaming kailangang i-verify, Mr. De La Vega. Malamig na sagot ni Engineer Santos. Ipahinto ang pag-alis ng mga truck. Kailangan namin i-check ang mga shipping manifest at ang timbang ng mga kargamento. Hindi pwede. May kontrata kami sa Manila. Mahuhuli kami sa delivery. Suway ni Victor. Habang nagkakagulo sa harap ng bodega, nakita ni Rosenda si Lourdes na nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa gilid ng garden, ang punong itinanim nila noong mga bata pa sila. Malayo ang tingin ni Lourdes at hawak ang isang litrato ng kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Rosenda. Sa gitna ng gulo, ang katahimikan sa pagitan ng dalawang magkapatid ay tila isang pader na unti-unting bumabagsak. Naalala mo pa ba noong itinanim natin ito, ate, mahinang tanong ni Rosenda? Sabi ni tatay noon, kahit anong mangyari ang punong ito, ang magpapaalala sa atin na magkadugtong ang ating mga ugat. Hindi lumingon si Lourdes, pero nakita ni Rosenda ang pagtulo ng luha sa pisngi nito. Umalis ka na, Rosenda. Huli na ang lahat. Hindi mo kilala si Victor? Kapag nabaon siya, hiilahin niya ang lahat pababa. Alam ko, ate. Kaya na kita binibigyan ng pagkakataon, sabi ni Rosenda, humakbang siya palapit at hinawakan ang balikat ng kapatid. Nakita ko ang mga papel sa library. Ikaw ang nakapirma bilang secretary sa lahat ng utang niya. Kung mahuhuli ang mga truck na yan ngayon at mapapatunay ang pagnanakaw ito sa asyenda, ikaw ang ulang makukulong. Gagamitin ka ni Victor na panangga para makatakas siya bit-bit ang pera. Hindi niya magagawa yun. Mahal niya ako, mahinang katuwiran ni Lourdes, pero ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Mahal ka niya? O mahal niya ang apelidong Almazan na ginagamit niya para makapangutang tanong ni Rosenda? Ate, tignan mo ang sarili mo. 20 taon kang nawala para lang bumalik dito bilang bilanggo ng sarili mong asawa. Hindi ito ang buhay na gusto ni inay para sa iyo. Mula sa malayo narinig nila ang sigaw ni Victor. Cardo, buksan mo ang pinto ng warehouse. Huwag mong hayaang pumasok ang mga iyan. Tumingin si Rosenda sa mga mata ni Lourdes. Ate, naalala mo ba noong maliit pa tayo? Nung wala tayong makain at naghati tayo sa isang pirasong mangga na nahulog sa lupa? Sabi mo noon, hindi mo ako papabayaan. Heto na tayo, ate. Ako naman ang hindi nagpapabaya sa'yo. Ibigay mo sa akin ang kopya ng deed of sale na itinatago ni Victor. Alam kong nasa iyo ang susi ng safe niya. Nanginginig ang mga kamay ni Lourdes. Nagtatalo ang kanyang puso at isipan. Sa isang panig ay ang asawang pinangakuan niya ng katapatan at sa kabilang panig ay ang kapatid na hinding-hindi siya tinalikuran. Kailangan kong protektahan ang anak ko, Rosie, hikbi ni Lourdes. At mapoprotektahan mo lang siya kung itatama mo ang mali, sabi ni Rosenda. Huwag mong hayaang lumaki ang anak mo na ang tanging mana niya sa iyo ay ang aplidong puno ng kahihiyan. Biglang tumakbo si Victor patungo sa kanila. Ang muka ay pulang-pula sa galit. Lourdes, pumasok ka sa loob. Attorney is on the phone. Kailangan nating pirmahan ang huling transfer papers. Na yun din, hinarang ni Rosenda si Victor. Hindi na siya papasok. Victor, tapos na ang pananakot mo. Tumabi ka, amoy lupa. Itinulak ni Victor si Rosenda. Ngunit bago pa siya muling makalapit kay Lourdes, humarang si Engineer Santos at ang mga pulis. Mr. De La Vega, may discrepancy sa timbang ng mga truck. Ang nakalagay sa manifest ay 5 tonelad, pero sa weighbridge
Halos 10 tonelad ang laman ani Engineer Santos. Ibig sabihin, naglalabas ka ng produkto ng walang tamang record. Ito ay pagnanakaw sa kumpanya. Hindi mali lang ang timbang nyo. Sigaw ni Victor, lumingon siya kay Lourdes. Ang mga mata ay naniningkit. Lourdes, kunin mo ang mga dokumento sa safe. Na yan na. Tumingin si Lourdes kay Victor pagkatapos ay kay Rosenda. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang kinuha ni Lourdes ang isang maliit na susi mula sa kanyang pitaka. Ngunit sa halip na ibigay ito kay Victor, iniabot niya ito kay Rosenda. Ate sigaw ni Victor, susugod sana siya. Pero agad siyang pinigilan ng mga pulis. Tapos na tayo, Victor, sabi ni Lourdes. Ang boses ay sa wakas ay naging matatag. Hindi ko nahahayaang gamitin mo ang pangalan ko para sirain ang pamilya ko. Mabilis na tumakbo si Rosenda patungo sa main house. Alam niyang may isa pang mas malaking panganib. Habang abala ang lahat sa bodega, may isang tao pang naroon sa loob ang partner ni Victor na isang peking buyer na balak pirmahan ang benta ng lupa ngayong hapon din. Papasok pa lang si Rosenda sa library nang marinig niya ang boses ng kanyang ama, si Don Esteban. Pirmahan ko na ba ito, attorney? Tanong ng matanda. Opo, Don Esteban. Kapag napirmahan niyo itong deed of absolute sale, maililipat na ang pondo sa account niyo at pwede na kayong umalis patungong Manila bukas na bukas din. Sagot ng isang lalaking hindi kilala ni Rosenda. Taywag sigaw ni Rosenda habang binubuksan ang pinto. Nakatayo si Don Esteban, hawak ang panulat habang sa harap niya ay ang dokumentong tuluyang kikitil sa Hacienda Almazan. Tumingin ang matanda kay Rosenda, ang kanyang kamay ay nanginginig. Rosenda, sabi ni Victor, ito lang ang paraan para mailigtas ang lahat. Sabi ni Don Esteban, bakas ang kalituhan sa kanyang mga mata. Niloloko kayo ni Victor, tay. Walang penthouse sa Manila, walang biyaheng magaganap. Inilapag ni Rosenda ang susi sa lamesa. Nasa akin na ang ebidensya. Ang pirma nyo sa papel na yan ay hindi kaligtasan, kundi ang huling pako sa kabaong ng pamilya natin. Sa labas narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang malakas na pagtatalo. Ang 7 araw ay natapos na. At sa loob ng silid na yon, ang huling desisyon ay hindi na kay Victor kundi sa matandang laging naniniwala sa maling anak at sa anak na laging nandyan na ngayoy, handang bawiin ang lahat. Tumigil ang panulak ni Don Esteban ilang sentimetro bago ito sumayad sa papel. Ang kanyang mga kamay na dati kasing tigas na mga sanga ng puno ng mangga ay nayoy nanginginig na parang tuyong dahon sa gitna ng hangin. Tumingin siya kay Rosenda. Pagkatapos ay sa lalaking nagpapanggap na abogado sa kanyang harapan. Haytay tingnan niyo ako. Ang boses ni Rosenda ay puno ng pait, ngunit may lakas na hindi matitinag. 20 taon kitang pinagsilbihan. 20 taon kong iningatan ang bawat sentimo ng lupang ito. Sa tingin niyo ba hahayaan ko kayong pirmahan ang sarili ninyong kamatayan? Ngunit ang Manila Rosenda, bulong ng matanda ang kanyang mga mata, ay tila naghahanap ng anino ng pangakong ibinigay sa kanya. Walang manilatay. Biglang pumasok si Victor sa library, hila-hila ng isang pulis. Ngunit nagpumiglas ito. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pawis at desperasyon. Huwag kang makinig sa kanya, tay. Pinipigilan lang niya ang pag-unlad natin. Hiyaw ni Victor. Attorney, ituloy ang pirmahan. Iyan ay legal na dokumento. Legal humakbang si Rosenda, patungo sa lamesa at marahas na hinablot ang folder. Ang kumpanyang bibili ng hacienda ang Golden Leaf Development. Alam niyo ba kung sino ang may-ari nito? Ito ay isang shell company na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng pinsan ni Victor sa Manila. Ang perang ibabayad nila sa inyo ay galing din sa loan na kinuha ni Victor gamit ang ating titulo bilang collateral.
Binibili niya ang ating lupa gamit ang sarili nating utang. Napaatras ang peking abogado. Susubukan sana nitong lumabas ng pinto. Ngunit hinarang siya ni Engineer Santos. At ang 10 milyong piso pagpapatuloy ni Rosenda habang tinititigan ng matalim si Victor. Hindi yon para sa negosyo. Ito ang listahan ng mga utang mo sa kasino, Victor. Ipinusta mo ang Hacienda Almazan sa ibabaw ng lamesa ng sugal. Ibinato ni Rosenda ang mga dokumentong galing sa safe ni Victor sa harap ng kanyang ama. Doon nakabuklat ang mga resibo ng utang at ang mga liham mula sa mga Bombay na nagbabanta sa buhay ni Victor at Lourdes sa Manila. Lourdes. Tawag ni Don Esteban sa kanyang paboritong anak na ngayoy nakatayo sa may pinto umiiyak. Totoo ba ito? Lumingon si Lourdes kay Victor na ngayoy nakatingin sa kanya nang may nanlilisik na mga mata isang tingin na naguutos na manahimik siya. Ngunit hinawakan ni Lourdes ang kamay ni Rosenda. Ang init ng palad ng kanyang kapatid ay nagbigay sa kanya ng lakas na 20 taon niyang itinatago. Opo, Tay. Totoo ang lahat, hikbi ni Lourdes. Niloko ka namin. Ginamit namin ang pananabik mo sa akin para makuha ang pera. Victor, patawarin mo ako, pero hindi ko na kayang makita ang kapatid ko na nagdurusa para sa mga kasalanan mo. Hayop kasugod ni Victor kay Lourdes, ngunit mabilis siyang naitumba ng mga pulis at napusasan sa sahig. Victor de la Vega, you are under arrest for agricultural sabotage, qualified theft, and falsification of public documents. Anunsyo ng pulis. Habang hinihila si Victor, palabas tumiin siya kay Rosenda na may pot. Akala mo ba nanalo ka na, Rosie? 1 linggo na lang, kukunin pa rin ng bangko ang lupang ito. Wala kayong pambayad. Tumayo si Rosenda. Nang tuwid ang kanyang anino, ay bumalot sa nanghihinang anyo ni Victor. Diyan ka nagkakamali, Victor. Dahil ang mga manggang ninakaw mo at itinatago mo sa VV Trading, na-impound na ng gobyerno. At dahil napatunayang galing ito sa krimen, ang lahat ng benta nito ay mapupunta sa pagbabayad ng utang ng hacienda. At ang mga magsasaka ng Gimaras, hindi na sila basta manggagawa. Simula ngayong araw, ang Hacienda Almazan ay isa ng kooperatiba. Wala nang isang tao ang makakapagbenta nito dahil lahat kami ang may-ari. Nang tuluyan ng mailabas si Victor ang katahimikan sa loob ng library, ay naging kasing bigat ng isang hatol. Napaupo si Don Esteban sa kanyang silya, tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang minuto. Ang panulat na hawak niya ay nahulog sa sahig. Rosenda! Tawag ng matanda ang boses ay nanginginig sa hiya. Anak! Lumapit si Rosenda, ngunit hindi para yakapin ang ama. Tumigil siya sa tapat ng lamesa at kinuha ang deed of sale na hindi natuloy. Sa harap ni Don Esteban, dahan-dahan niya itong pinunit ng pira-piraso. Ang huling ani ngayong taon ay hindi para sa iyo, Tay. At hindi rin para sa akin. Wika ni Rosenda, ang boses ay kalmado pero may pinalidad. Ito ay para sa lupang binalak mong itapon. Sabi mo, malakas ako. Sabi mo, kaya ko ang sarili ko. Tama ka, Tay. Kaya ko. At dahil kaya ko, hindi ko na kailangan ang iyong basbas o ang iyong pakilala para malaman ang halaga ko. Patawarin mo ako, Rosenda. Hikbi ng matanda inabot ang kamay ng anak. Akala ko ay mawawala sa akin si Lourdes. Nawala sa iyo ang lahat, Tay. Dahil natakot kang mawala ang taong hindi naman talaga nanatili, sagot ni Rosenda habang dahan-dahang iniiwas ang kanyang kamay. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ako tulad mo. Hindi kita itatapon sa kalsada. Pero hindi na rin ako ang anak na laging nandyan para saktan mo. Tumingin si Rosenda kay Lourdes. Nagkatinginan ang dalawang magkapatid. Walang salita. Ngunit sa isang tango ni Rosenda, nalaman ni Lourdes na may pagkakataon pa siyang magbayad hindi bilang isang donya, kundi bilang isang almasan na handang magtrabaho. Lumabas si Rosenda sa balkonahe. Sa ibaba,
Nakita niya ang mga magsasaka sina Mang Kanor, Aling Nena at ang lahat ng mga pamilyang nagtanggol sa kanya. Naghihiyawan sila sa tuwa habang nakikita ang mga truck ni Victor na binabaklas ang mga kargamento. Huminga ng malalim si Rosenda. Ang amoy ng lupa, ang amoy ng mga hinog na mangga at ang sariwang hangin ng Gimaras ay tila yumayakap sa kanya. Ito ang kanyang tagumpay. Hindi ito ang tagumpay na may dalang yaman o mansyon sa Manila. Ito ang tagumpay ng isang babaeng binawi ang kanyang dangal mula sa mga taong akalang siya ay amoy lupa lang. Sa wakas, ang Hacienda Almazan ay malaya na. At si Rosenda Almazan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 55 taon siya ay malaya na rin. Naging nakakabining katahimikan ang pumalit sa mga sirena ng pulis sa Hacienda Almazan. Sa loob ng library ang amoy ng lumang papel at ang malamig na hangin ng aircon ay tila nagpapatindi sa bigat ng bawat segundong lumilipas. Nakaupo si Don Esteban sa kanyang tumba-tumba, nakatingin sa kawalan, habang ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga hita na tila ba wala na itong lakas na gumalaw. Rosenda. Mahinang tawag ni Don Esteban. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang makapangyariang don. Ito ay boses ng isang matandang natalo ng sarili niyang pangarap. Nasaan ang susundong sasakyan? Ang sabi ni Victor, ngayong hapon ang biyahe natin patungong Manila. Huminto si Rosenda sa pag-aayos ng mga dokumento sa lamesa. Tumingin siya sa kanyang ama nang may halong awa, ngunit wala na ang pamilyar na kurot ng guilt sa kanyang puso. Walang sasakyang darating tay. Walang penthouse sa Manila, at lalong walang marangyang buhay na naghihintay sa inyo roon. Ang tanging naghihintay sa inyo sa Manila ay ang mga korte at ang mga taong pinagkakautangan ni na Victor. Ngunit nangako siya hikbi ng matanda. Sabi niya doon ay hindi na ako mag-iisa. Sabi niya doon ay magiging masaya kami ni Lourdes. Nangako siya ng langit, pero ang ibinigay niya sa inyo ay impyerno. Tay sabi ni Rosenda, ang boses ay matatag. Pinirmahan niyo ang lahat. Ibinigay niyo ang kontrol ng hacienda sa isang taong ang tanging alam ay maglustay. At ang mas masakit, handa niyo akong itapon para lang sa isang kasinungalingan. Pumasok si Lourdes sa silid na mamaga ang mga mata at gulo-gulo ang buhok. Wala na ang kanyang mamahaling seda. Suot niya ang isang simpleng t-shirt na hiniram niya sa isa sa mga tauhan. Lumapit siya sa kanyang ama at lumuhod sa paanan nito. Patawad, tay. Patawad dahil hinayaan kong bulagin ako ni Victor. Iyak ni Lourdes. Natatakot lang ako. Natatakot akong mawala ang buhay na nakasanayan ko, kaya pumayag akong saktan si Rosenda. Tumingin si Don Esteban kay Lourdes, pagkatapos ay kay Rosenda. Doon niya tuluyang naintindihan ang laki ng kanyang pagkakamali. Ang anak na palagi niyang ipinagtatanggol ay ang anak na nagnakaw sa kanya, habang ang anak na palagi niyang itinatakwil ay ang anak na nadligtas sa kanya. Rosenda, anak, maaari mo ba akong patawarin pagsusumamo ni Don Esteban? Pilit na inaabot ang kamay ni Rosenda. Huwag mo akong iwan dito. Ikaw lang ang may alam kung paano patakbuhin ang hacienda. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Tumitig si Rosenda sa kamay ng kanyang ama. Ang kamay na tumampal sa kanya sa harap ng maraming tao. Ang kamay na pumirma sa kanyang pagpapatalsik. Sa unang pagkakataon, hindi niya kinuha ang kamay na iyon. Tay, hindi ko kayo iiwan sa gutom. Hindi ko kayo iiwan sa kalsada. Sabi ni Rosenda, sapat na ang lamig sa kanyang tinig para mamiligti ang matanda. Pero hindi na ako ang mag-aalaga sa inyo. Hindi na ako ang tatanggap ng bawat bulyaw at bawat insulto nyo. Dahil lang, nandyan lang naman ako. Anong ibig mong sabihin? Gulat na tanong ni Don Esteban. Kausap ko na ang inyong pinsan sa Iloilo, si Tia Martha. May bakanting kwarto sila roon malapit sa dagat, kung saan sariwa ang hangin.
Kumuha rin ako ng yaya na magbabantay sa inyo, 24 oras paliwanag ni Rosenda. Doon kayo titira, Tay. Doon kayo magpapalipas ng inyong mga huling araw. Itatapon mo ako, gulantang, nasabi ng matanda. Sa ibang bahay, Rosenda. Bahay ko ito. Ako, ang Don Esteban Almazan. Hindi na tailing ni Rosenda. Ang bahay na ito ay kukunin na ng kooperatiba para gawing opisina at storage. Dahil sa laki ng utang na iniwan ni na Victor, kailangang ibenta ang main house para mabayaran ang mga multa at buwis. Ang tanging natira sa inyo ay ang inyong pensyon at ang kaunting ipon na itinabi ko para sa inyong pagpapagamot. Nagsimulang umiyak ng malakas si Don Esteban, isang iyak ng pagsisisi na huli na ang lahat. Patawad, Rosenda. Patawad. Lumingon si Rosenda kay Lourdes. At ikaw, ate, kung gusto mong patunayan na nagbago ka na, huwag kang sumama kay tatay sa Iloilo. Manatili ka rito. Magtrabaho ka sa packing plant kasama ng mga manggagawang hinamak nyo. Kumita ka ng sarili mong pera. Bayaran mo ang utang na loob mo sa lupang ito, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng pagod. Napayuko si Lourdes. Gagawin ko, Rosie. Kahit ano. Basta wag mo lang akong itaboy. Bago lumabas ng silid, huminto si Rosenda sa pintuan. Tumingin siya sa malaking painting ni Don Esteban na nakasabit sa pader, isang makapangyarihang lalaki na nakatayo sa gitna ng kanyang kaharian. Nayon, ang lalaking yon ay isa na lamang anino ng kahapon. Ang hiyate ay hindi nanggagaling sa amoy ng lupa, huling sabi ni Rosenda. Ang hiya ay nanggagaling sa pagtatraidor sa mga taong tunay na nagmamahal sa inyo. Nayang wala na ang hasyenda sa inyong pangalan, sana ay mahanap nyo ang inyong sarili, hindi bilang Don, kundi bilang isang tao. Lumabas si Rosenda sa library. Naririnig ang hikbi ng kanyang ama at ang pag-alo ni Lourdes sa matanda. Hindi siya lumingon. Naglakad siya patungo sa lansat para kunin ang kanyang mga gamit. Hindi na siya babalik sa main house. Bukas magsisimula ang panibagong anihan. At sa unang pagkakataon, hindi na siya mag-aane para sa iba. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga puno ng mangga, naramdaman ni Rosenda ang gaan ng kanyang bawat hakbang. Ang Judgment Day ay tapos na, at ang hatol ay hindi nanggaling sa korte, kundi sa mismong pusong natuto nanging maging biktima. Sariwa ang hangin sa Gimaras na yung umaga. Ang mga puno ng mangga ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin, ang kanilang mga sanga ay mabigat sa dagsa ng mga gintong bunga. Ito ang pinakamaganang ani sa loob ng maraming taon. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng tensyon sa bawat pagpitas. Wala ng takot sa bawat pagtimbang. Nakatayo si Rosenda sa gitna ng taniman, suot ang kanyang paboritong sombrero at ang mga kamay na laging may bakas ng lupa. Ngunit wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa malayo kung saan makikita ang mga truck na may tatak na Almazan Farmers Cooperative. Hindi na ito pag-aari ng iisang pamilya. Ito ay pag-aari na ng bawat kamay na nagpagod dito. Ma'am Rosenda, eto na po ang huling batch para sa export ngayong araw. Tawag ni Mang Kanor. Maaliwalas ang mukha nito, bakas ang sigla dahil sa unang pagkakataon ang mga magsasaka ay may bahagi sa bawat kitang pumapasok. Salamat, Mang Kanor. Siguraduhin ninyong maayos ang pagkakapak. Ang dangal ng hasyenda ay nasa bawat kahon na yan, nakangiting sagot ni Rosenda. Habang naglalakad siya pabalik sa opisina ng kooperatiba, nakita niya si Lourdes. Ang kanyang ate ay nakaupo sa isang maliit na bangko sa sorting area. Maingat na naglilinis ng mga mangga. Wala na ang mga alahas nito. Wala na ang mamahaling seda. Ang kanyang mga kuko na dati ay makinis, ay makinis ay ngayoy may mga mansa na rin ng dagta. Tumigil si Rosenda at pinanood ang kanyang kapatid. Lumapit si Lourdes sa kanya.
Pinunasan ang pawis sa noo gamit ang isang lumang bimpo. Rosie, tawag ni Lourdes. Simple lang ang boses nito. Wala na ang mapagkunwaring tamis. Tapos na ang quota ko para sa umagang ito. Maari ba tayo mag-usap? Nadlakad ang dalawa patungo sa ilalim ng malaking puno ng mangga kung saan sila madalas maglaro noong bata pa. Doon sa ilalim ng malamig na anino, naupo sila sa damuhan. "Kumusta si tatay?" tanong ni Rosenda. "Dinalaw ko siya sa Iloilo noong linggo," sagot ni Lourdes. Tahimik na siya roon. Maayos ang pag-aalaga ni Tia Martha sa kanya. Nagtatanong siya tungkol sa iyo, pero alam niyan hindi ka pa handang bumisita. Sabi niya masarap daw ang mga manggang ipinadala mo. Tumango si Rosenda. Pinapadalhan ko siya linggo-linggo. Gusto kong matikman niya ang bunga ng lupang balak niyang itapon. Gusto kong malaman niya na buhay pa rin ang hasyenda kahit wala na siya sa poder. Naging tahimik ang paligid. Isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi puno ng pagtanggap. "Rosie, maari pa ba tayong maging magkapatid?" mahinang tanong ni Lourdes. "Hindi ko hinihili na kalimutan mo ang ginawa namin ni Victor. Alam kong malalim ang sugat, pero gusto ko lang malaman kung may puwang pa ba ako sa buhay mo." Tumingin si Rosenda sa malawak na lupain. Lourdes, ang mga ugat ng punong ito ay magkadugtong pa rin kahit anong bagyo ang dumaan. Magkapatid tayo at hinding-hindi magbabago iyon. Pero ang pagtitiwala, parang basag na baso yan, ate. Maari nating dikitan ang mga piraso, pero makikita pa rin ang mga lamat. Naiintindihan ko, tumulo ang luha sa mga mata ni Lourdes. Sapat na sa akin na hinayaan mo akong manatili rito. Sapat na sa akin na tinuruan mo akong magtrabaho para sa sarili kong pagkain. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Rosenda. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid. Ang unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Ang sugat ay naghihilom din. Basta at wag nating lalagyan ng asin. Magtrabaho ka lang, Lourdes. Ipakita mo sa lupang ito na karapat-dapat kang tawaging almazan. Hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa pagmamahal sa paggawa. Tumayo si Rosenda at hinarap ang bagong umaga. Sa Manila, nabalitaan niyang nahatulan na si Victor ng ilang taong pagkabilanggo. Ang utang ni na Lourdes ay unti-unti na ring nababayaran mula sa bahagi ng sahod nito sa kooperatiba. Ang lahat ay unti-unti nang bumabalik sa ayos. Ngunit, hindi na ito ang dating ayos na puno ng lihim at pait. Ito ay isang bagong simula. Isang simula kung saan ang anak na laging nandyan ay hindi na biktima ng sariling kabutihan. Sa bawat punong nadadaanan ni Rosenda, tila bumubulong ang lupa ng pasasalamat. Ang Hacienda Almazan ay hindi na lamang isang lupain ng mga mangga. Ito ay naging simbolo ng isang babaeng tumayo lumaban at binawi ang kanyang sariling tadhana. Lahat ng sakripisyo ko, tay. Hindi nawala ng saysay bulong ni Rosenda sa hangin habang nakatingin sa gintong abot tanaw. Dahil ngayon, hindi na ako ang babaeng amoy lupa na kinasusuklaman nyo. Ako na ang babaeng. Ang dangal ay kasing tamis ng mga manggang ito matatagmalaya at hindi na muling yuyuko sa sinuman. Sa ilalim ng sikat ng araw ng Gimaras, nagpatuloy si Rosenda sa paglalakad. Ang kanyang bawat hakbang ay may tunog ng tagumpay, isang tagumpay na hindi na kailangan ng palakpak o pagkilala mula sa iba. Sapat na sa kanya na alam niya ang kanyang halaga. At sa wakas, sa loob ng 55 taon, si Rosenda Almazan ay nakahinga ng malalim at nakangiti ng tunay. Ang anihan ay tapos na at ang bunga ay napakatamis.